Isa pong kontrobersyal na pahayag na naman ang binitawan ni Ginoong Robert Kiyosaki. Siya po ang author ng sikat na librong Rich Dad, Poor Dad. Ayon sa kanya, I hope Bitcoin crashes. Pero teka lang, seryoso ba siya? Bakit naman gugustuhin ng isang matagal ng taga-suporta ni Bitcoin na bumagsak ang presyo nito? Kaya sa video na ito ay iisa-isahin po natin ang dahilan kung bakit sinabi ito ni Ginoong Kiyosaki. Pag-uusapan natin kung ano po ang posibleng epekto nito sa crypto market at sa galaw ng presyo ni Bitcoin at syempre kung paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan po, nakikita mo natin dito ay walang iba kundi si Ginoong Robert Kiyosaki. Siya po ang author ng sikat na librong Rich Dad, Poor Dad. Napakaganda po ng librong yan. Kaya kung pag hindi pa ninyo nababasa yung libro na yan ay ayan, makakabuti po talaga na basahin po ninyo yan. Ayan. Ngayon ay simulan po natin kung sino ba itong si Ginoong Robert Kiyosaki at bakit po mahalaga ang kanyang opinyon dito kay Bitcoin. Para po sa mga hindi pa masyadong pamilyar, si Ginoong Robert Kiyosaki ay isang kilalang financial educator, investor, at saka author. Siya po ang author ng librong Rich Dad, Poor Dad na nagbigay inspirasyon sa milyong-milyong tao sa buong mundo tungkol po sa tamang paghawak ng pera at saka investments. Pero bukod po sa real estate at saka gold, matagal nang taga-suporta itong si Ginoong Kiyosaki ni Bitcoin. Hindi lang yan. Ayan, hindi lang po niya ito tinatawag na digital gold. Pero pinaniniwalaan din niyang isa ito sa magiging financial lifeboat natin kapag bumagsak ang fiat currencies tulad po ng US dollar. Kaya naman nakakagulat na sa kasagsagan ng mga balitang posibleng bumagsak si Bitcoin sa $90,000, ito ang kanyang naging reaksyon. Yan, I hope Bitcoin crashes, I will buy more. Yan, ito po yung kanyang kumpletong sinabi rito. Clickbait, losers keep warning of a Bitcoin crash. They want to frighten off the speculators. I hope Bitcoin crashes, I will only buy more. Take care. Ayan. Ngayon bakit nyo gustong bumagsak si Bitcoin? Para po kay Ginoong Kiyosaki, ang mga ganitong market crash ay hindi dapat katakutan. Sa halip, ito raw ay isang malaking oportunidad para bumili ng mas maraming Bitcoin habang mababa pa ang presyo. Ayon sa kanya, ang mga nagkakalat ng balitang babagsak si Bitcoin ay mga tinatawag niyang clickbait losers. Ginagamit daw ng mga ito ang takot para palabasin sa market ang mga mahihinang loob. Yan po yung mga weak hands kumbaga. Kumbinsido po itong si Ginoong Kiyosaki na kahit bumagsak pa si Bitcoin sa mas mababang presyo, balang araw ay aabot ito sa $1 million bago sumapit ang taong 2030. Kaya para po sa kanya, ang anumang pagbagsak ay blessing in disguise. Hindi para matakot, kundi para samantalahin. Ngayon ay ano naman po ang kasalukuyang sitwasyon ni Bitcoin sa market? Sa ngayon ay nahihirapan po si Bitcoin na basagin ang kanyang resistance level sa presyong $109,500. Ilang beses na itong sinubukang abutin pero hindi po ito natutuloy. Ibig pong sabihin ay kulang pa ang buying pressure para itulak si Bitcoin pataas. Bukod pa rito, ang mga macro factors na nakakaapekto sa galaw ng crypto market ay isa na rito ang paghina ng US dollar index. Kapag humihina kasi ang dolyar, kadalasan ay tumataas si Bitcoin. Ito ang tinatawag na inverse correlation. Habang bumababa ang halaga ng fiat, nagiging mas attractive ang mga alternative assets tulad ni Bitcoin. May mga analyst po tulad ni Ginang Peter Brandt na nagsasabing aabot si Bitcoin sa $190,000 habang si Ginong Arthur Hayes naman ay naniniwalang bababa po ito
ng hanggang $90,000 bago po maganap ang tinatawag na Jackson Hole Economic Event dito sa nalalapit na buwan ng August. Ngayon ay ano naman ang tingin ni Ginong Kiyosaki sa silver? Ayan. Habang inaabangan po ang long-term growth ni Bitcoin, ay mas bullish muna itong si Ginong Kiyosaki ngayon sa silver. Ayan. Ayon sa kanya ay malaki ang potensyal ng silver na tumaas po ang presyo nito ngayong July at posibleng mag times 3 bago po matapos ang taon. Sa ngayon ay mas nakikita niya ang short-term explosion o pagsabog ng silver kaysa kay Bitcoin. Pero hindi po ibig sabihin na binibitawan na niya si Bitcoin. Ang totoo ay mas excited siya kapag bumababa ang presyo nito dahil dito po siya bumibili. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Sa totoo lang, ang pahayag na ito ni Ginong Kiyosaki ay isang reminder para sa ating lahat na ang pag-i-invest sa crypto ay hindi tungkol po sa paghabol sa presyo, kundi sa pag-unawa sa long-term value ng asset. Bilang mga Pinoy, madalas po tayong napi-pressure kapag bumabagsak ang presyo. Natatakot po tayong mawalan o maipit, kaya minsan ay napapabenta tayo ng palugi. Pero ang mensahe po ni Ginong Kiyosaki ay malinaw. Kapag naiintindihan mo ang tunay na halaga ng isang asset tulad ni Bitcoin, hindi ka matatakot sa dip. Sa halip, kikilos ka para samantalahin ito. Hindi ito nangangahulugan na dapat tayong bumili agad-agad. Pero ito ay paalala na kailangan nating mag-research, magplano at huwag pong magpanik. Kung totoo ngang bababa si Bitcoin sa presyong $90,000, baka ito na ang huling pagkakataon na makabili po tayo ng relatively mababang presyo bago po ito tuluyang sumabog pataas. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ay hindi po biro ang pahayag ni Ginong Kiyosaki. Hindi ito isang joke o paingay lamang. Sa halip, ito ay isang matinding mensahe ng kumpiyansa sa kinabukasan ni Bitcoin. Gaya po ni Ginong Kiyosaki, naniniwala ako na si Bitcoin ay hindi lang basta digital asset. Isa po itong financial revolution na binibigyang pagkakataon ang mga taong tulad natin na makilahok or makisali sa bagong ekonomiya. Pero dapat po nating tandaan na ang ganitong klase ng investment ay may kasamang risk. Hindi porket sinabi ni Ginong Kiyosaki na bibilhin niya si Bitcoin or bibili po siya ng Bitcoin sa dip, ay gayahin na agad natin siya. Dapat ay alam natin ang ating risk appetite at higit po sa lahat, mag-invest lamang po tayo ng perang kaya nating ipatalo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.